4:00 ng madaling araw, sa isang katahimikang tila nilamon na ang lahat ng tunog sa paligid, nagising si Aling Remedios, 73 taong gulang. Hindi ito ang karaniwang langit-ngit ng luma nilang bahay na gawa sa kahoy. Isang tunog itong may mataas na tono at malinaw na intensyon ang doorknob ng pinto ng kanyang silid. Sa paraang hindi ka pani-paniwala, ay dahan-dahang umiikot, pinipigilan ang anumang ingay. Sa gitna ng dilim, kitang-kita niya ito. Ang kanyang puso'y tila dinakma ng isang kamay na gawa sa yelo. Pinigil niya ang kanyang paghinga, hindi gumagalaw, at nanigas sa ilalim ng kanyang kumot. Magnanakaw, naisip niya. Ngunit ano naman ang nanakawin sa bahay ng isang matandang mag-isa? Subalit hindi tumigil ang pag-ikot ng doorknob. Isang mahinang klik ang umalingaw-ngaw, at marahang bumukas ang pinto. Ang aninong lumitaw na may liwanag ng buwan sa likuran ay taliwas sa inaasahan ni Remedios. Isang pamilyar na mukha, ngunit ngayon ay tila isang estranghero. Ito si Marisa, 28, ang dating asawa ng kanyang panganay na anak na si Antonio, na ilang taon na rin silang hiwalay. Marisa, isang garalgal na tinig ang lumabas sa kanyang lalamunan, na halos hindi niya makilala bilang sarili niyang boses. Higit pa sa ginhawa, isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Bakit siya naririto? Sa ganitong oras? Ngunit ang pag-iisip ni Remedios ay biglang natigil nang sa sumunod na sandali, napako ang kanyang mga mata sa mga kamay ni Marisa habang marahan itong humahakbang papasok sa silid. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ang mga ito, mga itim na guwantes na goma, tila hinulma mula sa kadiliman. Hindi ito para sa medikal na gamit o panlinis. Naglalabas ito ng isang nakapangingilabot na kintab na para bang nilikha para sa isang masamang layunin. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sinabi ni Remedios habang pinipilit na takpan ng galit ang kanyang takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang katawan. Ang tunog ng paglubog ng kama ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid. Puwersahin mong buksan ang pinto ng bahay ng may bahay para kang isang magnanakaw. Ano ba talaga ang kailangan mo? Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang boses. Isang sigaw na naghahalo ang gulat at galit. Itinapat ni Marisa ang kanyang hintuturong may guwantes sa kanyang mga labi na para bang pinatatahimik si Remedios. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabalisa. Nanay, parang awa niyo na, hinaan niyo ang boses niyo. Baka magising ang mga kapitbahay. May pakiusap sa kanyang tinig. Lumingon siya ng bahagya sa pasilyo, tila nagmamasid sa paligid. Hinaan ang boses ko? Matapos kang basta-basta na lang pumasok dito sa kalaliman ng gabi, sino ka para sabihin yan sa akin? Lalong nilakasan ni Remedios ang kanyang boses. Sa ganitong di pangkaraniwang sitwasyon, pinakamainam na may makapansin. Kung sisigaw siya ng malakas, baka marinig siya ng kapitbahay. Tila natigilan si Marisa sa isang saglit, ngunit agad ding nagpa siya. Pumasok siya ng tuluyan sa silid at marahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng paglock nito ay tumarak sa pandinig ni Remedios na parang isang senyales na silang dalawa na lamang ang natitira sa mundo. Wala nang takas. Kung may kailangan kang sabihin, sana'y tumawag ka na lang o pumunta sa umaga. Bakit sa ganitong oras? Pilit na pinanatili ni Remedios ang pagiging kalmado upang itago ang takot sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na parang isang babala. Umiling si Marisa nang walang lakas. May malalalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na para bang ilang araw na siyang hindi natutulog. Alam niyo naman po, Nay, di ba? Sa umaga, may part-time job ako. Sa gabi, may isa pa. Ito na lang po ang oras ko. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at desperasyon. Ang panginginig na iyon ay tila gumapang sa balat ni Remedios. Lumingon si Remedios at itinuro ang nanginginig na kamay ni Marisa. At para saan yang guwantes mo? Anong pag-uusapan natin na kailangan mo pang magsuot ng ganyan? Tinitigan ni Marisa nang diretso ang mga mata ni Remedios. Ang pagkabalisa sa kanyang mukha kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang blankong ekspresyon na parang isang maskara. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay mayroong kabaliwan
at isang hindi matitinag na determinasyon. "Nanay," sabi ni Marisa sa isang boses na kasing lamig ng yelo, "handa na po akong harapin ang lahat." Naintindihan ni Remedios kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang dugo sa kanyang buong katawan ay tila biglang nanlamig. Hindi ito isang simpleng usapan. Isang bagay na mas nakakatakot ang magsisimula sa silid na ito. "Handa?" bulong ni Remedios. Ang mga salitang binitiwan ni Marisa ay tila nagpabigat sa hangin sa silid. Ang kanyang walang emosyong mukha at ang makintab na itim na guwantes ay nagpatuyo sa lalamunan ni Remedios. "Anong kahandaan ang sinasabi mo? Tigilan mo na yang pananakot mo sa akin." Kahit pilit niyang ipinapakita ang katapangan, hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang boses. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang likuran. Hindi pinansin ni Marisa ang sinabi ni Remedios at dahan-dahang inilibot ang kanyang matalas na tingin sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata, na parang isang hayop na naghahanap ng biktima, ay gumalaw mula sa lumang aparador, sa larawan ng yumaong asawa ni Remedios na nakasabit sa dingding at sa kama kung saan siya natutulog. Sa huli, ang kanyang tingin ay muling napako kay Remedios. "Pera po," diretsahang sabi niya. "Yung insurance money nang mamatay si tatay noong 1 taon. Natanggap niyo po, di ba? Pinag-uusapan po yan ng lahat dito. 1 milyong piso raw po, kung hindi man higit pa." Ayun naman pala. Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Remedios. Pera. Palaging pera ang sentro ng problema. Totoo ngang nang mamatay ang kanyang asawa, matapos ang mahabang pagkakasakit, isang malaking halaga ang pumasok sa kanyang bank account. Isang halagang hindi pa niya nahawakan sa buong buhay niya. Ngunit ang hindi alam ng dating manugang na ito ay sandali lamang nanatili sa kanyang mga kamay ang perang iyon. "1 milyon ka mo?" "Oo, mayroon nga." "Talagang mayroon," sabi ni Remedios sa paraang nangaasar. "Pero, Marisa, sa tingin mo ba'y isang tumpok ng ginto, yun na nakatago lang? Ang perang yon ay napunta sa pagbabayad ng utang na ginawa ng dati mong asawa ang panganay kong anak nang malugi ang negosyo niya. Napunta sa mga hindi nabayarang gastusin sa ospital ng asawa ko. Napunta sa simpleng burol at libing. Mabilis pa sa isang kisap mata, nagkapakpak at lumipad. Iyon ang katotohanan. Ang negosyong sinimulan ng kanyang panganay na anak ay mabilis na bumagsak at umabot pa sa puntong nangutang ito sa mga 5,006. Ang takot na naramdaman niya nang minsang may mga maniningil na dumating sa kanilang bahay ay hindi niya malilimutan. Pati ang kakarampot na ipon niya para sa kanyang pagtanda ay nagamit para mabayaran ang utang na umabot ng mahigit 300,000 piso. Dagdag pa rito ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang asawa, mga bagong gamot na hindi sakop ng insurance, mga alternatibong lunas na sinubukan nila sa pag-asang gagaling ito lahat ay unti-unting umubos sa laman ng kanyang passbook. "Sinungaling!" sigaw ni Marisa. "Hindi totoo yan. Hindi nyo basta-basta gagastusin yon. Nay, may pinagtataguan kayo, di ba? Wala na akong perang itatago. Maniwala ka man o hindi, yan ang totoo," sabi ni Remedios ng may diin. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. "Sinungaling. Kung nandito lang sana ang perang yon, hindi sana kami naghihirap ng mga anak ko ng ganito." Ang mukha ni Marisa ay nabaluktot sa galit at desperasyon. Humakbang siya palapit sa kama ni Remedios. Sa kanyang nakakatakot na ekspresyon, napaatras si Remedios. "Bakit ko naman kailangang bayaran ang utang ng asawa mo? Wala akong kinalaman diyan. Anak niyo siya. Responsibilidad niyo ang kapalpakan niya. At asawa mo siya. Pareho lang tayong may pananagutan." Sagutan sila, ngunit sa estado ni Marisa ngayon, walang saysay ang pangangatwiran. Ang isip niya ay puno na ng salitang pera. Ang katotohanang hindi niya ito makukuha ay nagsisimula ng magtulak sa kanya sa kabaliwan. "Hindi. Alam kong nandiyan lang yan. Siguradong mayroon," bulong ni Marisa habang muling inililibot ang tingin sa silid. Ang kanyang mga mata ay namumula, halatang nawalan na ng kakayahang mag-isip ng tama. Saan niyo itinago? Sa aparador o sa ilalim ng kama? Dahan-dahang itinuro ng kanyang daliri ang kumot na nakabalot kay Remedios. Sa sandaling iyon,
Kinilabutan ang buong katawan ni Remedios. Isang primitibong takot ng isang hayop na ang teritoryo ay pinasok at ang kaligtasan ay nanganganib. "Tigilan mo yan!" babala ni Remedios sa mahinang boses. "Huwag kang lalapit," ngunit hindi na siya naririnig ni Marisa. Ang tanging nakikita na lamang niya ay ang kanyang sariling pagnanasa at desperasyon. Ang kanyang mga kamay na nababalutan ng itim na guwantes ay dahan-dahang iniunat patungo kay Remedios. Nang malapit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa balikat ni Remedios, ginamit ni Remedios ang kanyang huling lakas upang sumigaw. "Huwag mo akong hawakan! Magnanakaw!" Ang mga salitang iyon ang naging huling gatilyo. Tila narinig ni Remedios ang tunog ng pagkaputol ng natitirang hibla ng katinuan sa mga mata ni Marisa. Magnanakaw. Inulit ng mga labi ni Marisa ang salita. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na pumatak ang malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol na tila bumagsak na dam. "Sino sa atin ang magnanakaw? Matapos niyong sirain ang buhay ko." Ang sigaw na puno ng galit at bighati ay tumusok sa pandinig ni Remedios. Paulit-ulit na sinuntok ni Marisa ang kanyang dibdib, gamit ang nanginginig na mga kamay. "Naisip niyo ba kung anong pinagdaanan ko mula nang maghiwalay kami? Nay?" Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang paninisi. Ito ay isang sigaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na may kasamang dugot luha. Yung lalaking yon. Noong una, kahit yung 5,000 pisong sustento kada buwan ay hindi maibigay ng maayos. 3 buwan na ang nakalipas, tuluyan na itong nawala. Nakapag-asawa na raw ulit at may bagong pamilya matapos kaming iwanan. Nawalan ng masabi si Remedios. Ang pagiging iresponsable ng kanyang panganay ay hindi na bago, ngunit hindi niya akalain na aabot sa ganito. Akala niyo ba madali ang lahat ng pagpapakumbaba at pagtatrabaho ko? Sa umaga, kahera ako sa grocery. Sinisigawan ng mga customer dahil mabagal daw ako. Sa gabi, night shift sa convenience store. Binabastos ng mga lasing pero kailangan kong ngumiti at magtiis. Lahat yon para hindi magutom ang mga anak ko. Ang mukha ni Marisa ay basang-basa na ng luha at sipon, ngunit ang apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata ay hindi humuhupa. Pero kulang pa rin. Pagkatapos magbayad ng upa, kuryente, tubig at baon ng mga bata, halos wala nang natitira sa akin. Noong nakaraang buwan, butas na ang sapatos ng anak ko, pero hindi ko man lang siya mabilhan ng bago. Nilagyan ko lang ng duct tape para makapasok siya sa eskwela. Alam niyo ba kung gaano kahihiyan ang naramdaman ng anak ko? Ang malupit na katotohanang isinalaysay niya ay parang matatalim na patalim na humihiwa sa puso ni Remedios. Ang mga luhang iyon, totoo kaya? O isang pag-arte lamang para makuha ang kanyang simpatya? Hindi masabi ni Remedios. Ngunit sa pagtingin sa kanyang nanginginig na balikat at mahigpit na nakakuyom na mga kamao, tila ang emosyong nararamdaman niya sa sandaling ito ay tunay. Si Remedios mismo ay dumanas ng hirap noong kabataan niya. Hindi sapat ang sahod ng kanyang asawa, kaya't maaga pa lang ay nagtitinda na siya ng gulay sa palengke. Sa gitna ng nanunuot na lamig ng Disyembre, nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghuhugas ng labanos at yumuyukod sa mga mamimili. Kahit hindi siya nag-iisa, alam na alam niya ang hirap ng pagtatrabaho habang nagpapalaki ng mga anak. Isang maliit na awa ang nagsimulang sumibol sa puso ni Remedios. Ang isang taong nasa bingit ng desperasyon ay maaaring gumawa ng mga bagay na wala sa katinuan. Marahil isa na siya sa mga iyon. "Marisa," tawag ni Remedios sa isang bahagyang malumanay na boses. "Naiintindihan kong nahihirapan ka, pero hindi yan sapat na dahilan para gawin mo to. Hindi niyo maiintindihan." "Nay," putol ni Marisa sa sasabihin niya. "Kayo, buong buhay kayong housewife, protektado ng asawa niyo. Hindi niyo kailanman pinroblema ang pera. Hindi totoo yan. Kaya hindi niyo maiintindihan ang nararamdaman ko." Ang kulay ng poot ay bumalik sa mga mata ni Marisa. Ang sumisibol na awa ay biglang nayurakan ng kanyang matigas na paninindigan. Kahit kaunti lang po, nagbago ang tono ng boses ni Marisa, naging parang nagmamakaawa. "Kahit kaunti lang. Kung bibigyan niyo ako ng kahit kaunti mula sa insurance money, mapapakain ko
nang maayos ang mga anak ko. Maibibili ko sila ng sapatos na walang butas. Mayroong taimtim na panalangin ng isang ina sa kanyang mga salita. Ngunit walang magawa si Remedios. Ang supot na walang laman ay hindi mailalabas. Sinabi ko nang wala. Mariing sabi ni Remedios, alam niyang masasaktan ito. Wala na talagang natira ni isang kusing. Sa sandaling iyon, nawala ang bakas ng pagmamakaawa sa mukha ni Marisa, napalitan ng malalim na desperasyon at isang kabaliwang kabaliktaran nito. Ganun pala. Bulong niya sa isang boses, na kasing lamig ng yelo ng isang ibang tao. Hindi niyo pa rin ako pinaniniwalaan. Dahan-dahang tumayo si Marisa, inalis ang tingin kay Remedios at lumakad patungo sa lumang aparador na naroon sa sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay na nababalutan ng itim na guwantes ay humawak sa hawakan ng aparador. Kung ganon, lumingon si Marisa kay Remedios. Ang kanyang mga mata ay hindi nabasa ng luha. Tila madilim at malamig na kumikinang, na parang isang banging walang hanggan. Puwersahan ko na lang hahanapin. Ang kakarampot na awa na sumibol sa puso ni Remedios ay tuluyang naglaho dahil sa malupit na pananalitang iyon. Ang nasa harapan niya ay hindi isang kaawa-awang ina. Isa siyang mapanganib na nanghihimasok na handang gawin ang lahat para sa pera. Kasabay ng deklarasyon ni Marisa, ang silid tulugan ni Remedios ay naging isang larangan ng digmaan. Tigilan mo yan. Ang pagsaway ni Remedios ay walang saysay. Marahas na binuksan ni Marisa ang pinakamataas na kahon ng aparador. Sa isang malakas na kalabog, ang mga damit at barot saya na maingat na nakatupi sa loob ay bumuhos palabas. Ito ang iilang disenteng damit na dala ni Remedios noong siya'y ikasal. Hindi ito pinansin ni Marisa at hinalughog ang loob gamit ang kanyang mga kamay na may guwantes, hinahanap kung may nakatagong anuman sa ilalim ng mga damit. Ano ba? Sinubukan ni Remedios na tumayo mula sa kama, ngunit ang kanyang mga tuhod na pinahina ng mga taon ng pagtatrabaho ay sumuko. Hindi niya magamit ang kanyang lakas. Inabot ni Marisa ang susunod na kahon. Nakatago roon ang mga naiwang gamit ng kanyang yumaong asawa. Ang paborito nitong pluma, isang lumang relo, at maraming sulat na isinulat para kay Remedios. Itinapon ni Marisa ang mga ito sa sahig na parang basura. Ang mga manipis na papel ay kumalat sa sahig na may tuyong tunog. Bawat isa ay may sulat kamay ng kanyang asawa. Isang sulat na iniwan pagkatapos ng isang pag-aaway. Mga salita ng pasasalamat na ipinadala sa kanilang anibersaryo. Para kay Remedios, ito ay mga kayamanang hindi matutumbasan ng pera. Huwag. Huwag yan. Ang desperadong sigaw ni Remedios ay hindi narinig ni Marisa. Para siyang nababaliw na binubuksan ang bawat kahon at itinatapon ang laman nito sa sahig. Mga damit na panloob, lumang passbook, mga papeles ng insurance, mga album, sa isang iglap. Ang silid ay napuno ng mga piraso ng buhay ni Remedios. Tila pinasok ang kanyang puso nang walang paalam at niyurakan. Ang kahihiyan at desperasyon ay nagpahirap sa kanya na manatiling nakatayo. Ang 50 taon ng kasaysayan at mga alaala nilang mag-asawa ay walang awang winawasak ng mga kamay ni Marisa. Nasaan? Nasaan na? Nasaan ang pera? Wala na sa katinuan si Marisa. Ang tanging nag-uudyok sa kanya ay ang layuning mahanap ang pera. Sunod niyang pinuntahan ang isang lumang salamin na nakatayo sa sulok ng silid. Marahil ay inakala niyang may nakatago sa likod nito. Pinuwersa niya itong itumba. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na salamin ang sumira sa katahimikan ng gabi. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig, kumikinang sa liwanag. Ang tanawin ay tila isang refleksyon ng durog na puso ni Remedios. Wala nga sabi, walang lakas na sabi ni Remedios. Matapos halughugin ang buong silid at walang mahanap, umabot na sa sukdulan ang pagkabigo ni Marisa. Dinampot niya ang isang album na nakakalat sa sahig at pinunit ang mga pahina nito. Tama na, sigaw ni Remedios gamit ang kanyang huling lakas. Sa pahinang iyon ay may isang litrato. Isang litrato ng batang Remedios at ng kanyang asawa na may malawak na ngiti, habang karga-karga ang kanilang panganay na anak na sanggol pa lamang. Ang sandali ng kanilang kaligayahan, nang biniyayaan sila ng unang anak,
Isang maningning na sandali na hindi na maibabalik. Ang punit na litrato ay nahulog sa sahig. Ang inosenteng ngiti ng kanyang panganay at ang masayang mukha nila noong kabataan. At sa harapan niya, ang imahe ng kanyang dating manugang na may malademonyong mukha, winawasak ang lahat. Ang malupit na pagkakaiba ay nagpatulo ng luha sa mga mata ni Remedios. Masaya naman tayo noon. Bulong ni Remedios. Masaya naman tayong lahat. Bakit naging ganito? Tila narinig ni Marisa ang bulong na iyon. Tumigil siya sandali, tumingin sa punit na litrato sa sahig, at lalong naging mabagsik ang kanyang ekspresyon. Ang masayang nakaraan ay lalo lamang nagpapatingkad sa kanyang kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan. Manahimik ka, sabi ni Marisa na parang dumura. Hindi ko ginustong maging ganito. Tinapakan niya ang punit na litrato at dahan-dahang lumakad patungo sa huling target ang kama. Wala nang emosyon sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na liwanag na nakatuon sa pagtupad ng kanyang layunin. Nanay, huling pagkakataon na, tumayo si Marisa sa harapan ni Remedios. Sabihin niyo na kung nasaan ang pera. Mahigpit na isinara ni Remedios ang kanyang mga labi at umiling. Wala nga. At kahit mayroon man, hinding-hindi niya ibibigay sa babaeng ito. Matapos wasakin ang kanyang mga alaala at buhay, hindi siya basta-basta susuko. Ang tahimik na pagtanggi ni Remedios ay walang awang pumutol sa huling hibla ng katinuan na natitira kay Marisa. Sige, naiintindihan ko. Ibinaba ni Marisa ang malaking tote bag na nakasukbit sa kanyang balikat. May kinuha siya sa loob nito na may kaluskos na tunog. Isang malapad na silver duct tape na pang-industriya. Kumabog ng malakas ang puso ni Remedios. Isang primitibong takot na tila bumaliktad ang daloy ng kanyang dugo. Huwag naman sana, naisip niya. Ngunit kinumpirma ng realidad sa kanyang harapan ang kanyang pinakamasamang pangamba. Anong gagawin mo? Nanginginig ang kanyang boses. Sinubukan niyang umatras, ngunit pader na ang nasa kanyang likuran. Hindi sumagot si Marisa. Tinitigan lamang niya si Remedios nang malamig habang kinakalkal ang dulo ng duct tape gamit ang kanyang kuko. Isang nakabibinging tunog ang pumunit sa kanyang pandinig habang hinihila niya ang tape. Ang amoy ng pandikit ay tumusok sa kanyang ilong. Tama na, Marisa, desperadong sigaw ni Remedios. Alam mo ba ang ginagawa mo? Krimen to. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisa. Ganon? Pero ang pag-alila sa manugang, hindi pag-aalaga sa apo at pagpapabaya sa mga anak ko para lang sa utang ng anak nyo. Hindi ba krimen yun? Wala nang saysay ang pakikipag-usap sa kanya. Ang poot at pagiging biktima ay tuluyan ng sumakop sa kanyang pag-iisip. Walang pag-aalinlangang dinakma ni Marisa si Remedios. Ang lakas ng isang 73 taong gulang na babae ay walang laban sa lakas ng isang 38 taong gulang na sanay sa hirap. Madali siyang naitulak sa kama at sinakyan. Hindi! Bitiwan mo ako. Nagpumiglas si Remedios, ngunit ginamit ni Marisa ang kanyang bigat para supilin siya. Ginamit niya ang duct tape para itali ang mga paa ni Remedios. Ang pakiramdam ng tape na bumaon sa kanyang balat, ang pandikit na dumikit sa kanyang balat, at ang desperasyon ng pagkawala ng kalayaan. Kahit gawin mo yan, walang lalabas na pera. Manahimik ka, sigaw ni Marisa habang tinalian naman ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Si Remedios ay tuluyan nang naging walang magawa. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Nawawalan na ng pakiramdam ang kanyang mga daliri dahil sa pagtigil ng daloy ng dugo. Marisa, parang awa mo na. Ang boses ni Remedios ay naging garalgal dahil sa takot at kahihiyan. Ngunit hindi pa doon natapos ang kabaliwan ni Marisa. Tiningnan niya ang nakataling si Remedios, pagkatapos ay pumunta sa isang lumang aparador ng damit. Marahas niyang hinila palabas ang isang lumang kumot para sa bisita. Ang kumot na matagal nang hindi nagagamit ay may amoy ng amag at alikabok. Naintindihan ni Remedios kung ano ang gagawin niya. At nanindig ang kanyang mga balahibo. Wag. Bago pa man makapagsalita si Remedios, walang pag-aalinlangang ibinagsak ni Marisa ang lumang kumot sa mukha niya. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang ilong at bibig ay tuluyang natakpan. Hindi siya makahinga. Ang amoy ng alikabok at lumang bulak
ay nakakasulasok. Habang sinusubukan niyang huminga, puro maruming hangin at alikabok lamang ang pumapasok sa kanyang mga baga. Nahihirapan siya. Hindi talaga siya makahinga. Nagpanik si Remedios at nagpumiglas gamit ang kanyang mga nakataling kamay at paa. Ngunit walang awa siyang dinaganan ni Marisa ng buong bigat. Isang ungol na hindi marinig ang lumabas sa kanyang lalamunan. Dahil sa kakulangan ng oxygen, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang sasabog. Ganito ba ang mamatay? Ganito kabilis? Sa ganitong kahiyahiyang paraan? Papaslangin ng dating manugang ng kanyang anak, gamit ang isang lumang kumot, ang kanyang kamalayan ay unti-unting naglaho. Ang kadiliman ay lalong lumalim. Ang kanyang pagpupumiglas ay unti-unting humina. Sa gitna ng naglalahong kamalayan, tila narinig niya ang isang mahinang boses ni Marisa. "Patawad po, Nay." Ito ay isang nanginginig na boses na parang umiiyak. "Pero kailangan ko ring mabuhay." Pagkatapos ng mga salitang iyon, tuluyan nang nawalan ng malay si Remedios. Lumubog siya sa isang malalim na kadiliman. Isang espasyong walang tunog o liwanag. Ang kamalayan ni Remedios ay lumulutang lamang sa malalim at malamig na kawalan. Walang pakiramdam ang kanyang katawan, hindi niya alam kung sino siya o kung nasaan siya. Ito na ba ang kabilang buhay? Kung gayon, ito'y isang lugar na napakawalang buhay at malungkot. Bigla, isang malabong liwanag ang lumitaw sa kadiliman. Tila mga imahe mula sa isang lumang pelikula, sunod-sunod na lumitaw sa isipan ni Remedios. Ang unang lumitaw ay ang masiglang tanawin sa palengke. Ang malalakas na sigaw ng mga tindera, ang amoy ng lupa mula sa sariwang gulay, ang mga kwentuhan sa mga suki. Mula umaga hanggang gabi, nakatayo siya. Sa taglamig, manhid ang kanyang mga kamay at paa sa lamig. Sa tag-araw, basang-basa siya ng pawis. Ngunit nagtrabaho siya ng husto para mapakain ng sapat ang kanyang 2 anak. Noong mga panahong iyon, kahit mahirap, masaya siya. Sumunod na lumitaw ang mga ngiti ng kanyang mga anak noong bata pa sila. Si Antonio, ang panganay, nauuwing marumi at tatawa sabay sabing, "Nay, gutom na po ako." At si Kiko, ang bunso, na medyo may kapansanan sa pag-iisip ngunit may pinakamabait na puso. Ang paglaki nila ang pinakamalaking kaligayahan ni Remedios. Kapag nag-aaway sila, pinapagalitan niya sila. Kapag nagkakasakit, magdamag siyang nagbabantay. Ang buong buhay niya ay para sa kanila. At pagkatapos, ang mukha ng kanyang asawa, isang taong hindi pala salita at hindi marunong magpakita ng pagmamahal. Ngunit ang kanyang presensya ay laging malaki at maaasahan. Nang magsimulang magtrabaho si Remedios sa palengke, tahimik niyang minamasahe ang namamaga niyang mga binti tuwing gabi. Nang malaman niyang may cancer ito at unti-unting nangayayat, mas masakit pa ito kaysa sa sarili niyang katawan ang hinihiwa. Bago ito pumanaw, ang huling salitang binitiwan nito ay salamat habang hawak ang kanyang kamay. Hanggang ngayon, tandang-tanda pa niya ang pakiramdam ng butuhan nitong kamay. Hindi naman pala nasayang ang buhay ko. Kahit maraming paghihirap, marami ring masasayang sandali. Sapat na ito, ang kamalayan ni Remedios ay napuno ng kapayapaan at muling lumubog sa kadiliman. Tinigil na niya ang lahat ng paglaban, handa nang magpatangay sa agos. Ngunit bigla, tok, tok. Isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa malayo. Isang ritmikong tunog na pamilyar, dahan-dahang mga yapak sa pasilyo. May iba pang tao. May tao pa sa bahay na ito. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang tumama sa kamalayan ni Remedios. Tama, si Kiko. Ang bunsong anak niyang si Kiko ay nasa bahay pa. Natutulog sa kanyang silid sa itaas. Kung mamatay ako, paano na siya? Paano na si Kiko? Ang isiping iyon ang humila kay Remedios mula sa bingit ng kamatayan pabalik sa realidad. Hindi pa pwede. Kung mamatay ako, sino ang mag-aalaga sa inosente at walang muwang kong anak? Sa mundong ito na puno ng mapanlamang na tao, hindi siya mabubuhay ng mag-isa. Kailangan kong mabuhay, iyon lamang ang nasa isip niya. Ginamit ni Remedios ang kanyang huling lakas ng kalooban upang piliting magising. Ang kanyang isip ay nagpumiglas na parang sinusubukang buksan ang mga matang nakapikit.
Ang mga yapak ay unti-unting papalapit sa kanyang silid. Tok, tok. Ang mga yapak na iyon, tunog ba ng pag-asa? O tunog ng karagdagang desperasyon na magdadala ng panibagong saksi sa trahedyang ito? Alam kaya ni Marisa ang tungkol sa mga yapak na ito? At kung alam niya, ano ang susunod niyang gagawin? Sa gitna ng kadiliman, taimtim na nagdasal si Remedios. Panginoon, Papa, at sa iyo na nauna na, parang awa niyo na, huwag niyong hayaang madamay si Kiko sa impyernong ito. Ang mga yapak ay tumigil sa tapat ng pinto ng kanyang silid. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang katahimikang iyon ay binasag ng isang boses mula sa labas ng pinto. Isang boses na medyo simple, ngunit para kay Remedios, ito ang pinakamamahal niyang boses sa buong mundo. Nay, ang ingay naman po diyan sa loob, boses ni Kiko. Nang marinig niya ang boses na iyon, naramdaman ni Remedios ang biglang pagyanig ng katawan ni Marisa sa ibabaw ng kumot. Ang pagkabigla nito ay direktang naramdaman niya sa lakas ng pagkakadiin ng kamay nito. Delikado, naisip niya. Kung pumasok ang inosente niyang anak at makita ang ganitong eksena, ano ang mangyayari? Baka magalit si Marisa at saktan din si Kiko. Wala to, anak. Matulog ka na. Sinubukan niyang isigaw, ngunit ang boses niya ay naging isang ungol lamang na napigilan ng kumot. Nagmamadaling inalis ni Marisa ang kalahati ng kumot na nakatakip sa mukha ni Remedios. Manahimik ka lang, bulong niya ng may pagmamadali. At sumagot sa pinto sa isang pilit na masayang boses. Kiko, bakit gising ka pa? Ang nanay mo, masama ang pakiramdam. Nagpapahinga. Sariwang hangin ang biglang pumasok sa kanyang mga baga. Huminga ng malalim si Remedios. Sinusubukang punuin ng oxygen ang kanyang katawan. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Bumukas ang pinto, pumasok ang kanyang bunsong anak na si Kiko, 45, na magulo pa ang buhok. Hindi niya pinansin ang kakaibang ayos ng silid at nang makita niya si Marisa, lumiwanag ang kanyang mukha. Ate Marisa, ang tagal mong hindi dumalaw. Kailan ka pa dumating? Para kay Kiko, si Marisa ay hindi ang dating asawa ng kanyang kapatid. Siya pa rin ang mabait na Ate Marisa na nagluluto ng masarap na pagkain. Marahil ay hindi niya lubos na naiintindihan na hiwalay na ang kanyang kapatid at si Marisa kay Kiko. Gabi. May pinuntahan lang ako. Halatang nanginginig ang boses ni Marisa. Pilit niyang kinokontrol ang sitwasyon at sinenyasan si Kiko na huwag nang pumasok. Ngunit ang purong kagalakan ni Kiko ay hindi mapipigilan. May malawak na ngiti, walang pag-aalinlangang pumasok siya sa silid. Ganoon ba? Nag-alala ako, hindi ka na kasi dumadalaw. Gusto ko ulit matikman yung sotanghon na niluluto mo. At saka yung adobong sitaw. Tumawa ng walang muwang si Kiko at umupo sa sahig sa tabi ni Marisa. Ang bigat ng kanyang katawan na mahigit 80 kilo ay nagpayanig ng bahagya sa silid. Para kay Remedios, ito'y isang impyerno. Umalis ka na. Lumayo ka rito. Gusto niyang isigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Hindi napapansin ni Kiko na ang kanyang ina ay nakatali ang mga kamay at paa sa kanyang tabi na may kumot pa sa mukha. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang paboritong Ate Marisa na matagal na niyang hindi nakikita. Ate Marisa, bakit ngayon ka lang dumalaw? Nalulungkot si nanay. Ha? Natigilan si Marisa. Nagpatuloy si Kiko sa pagkukwento habang nakangiti. Oo, laging kinukwento ni nanay si Ate Marisa. Biglang napatingin si Kiko kay Remedios at nagtatakang ikiniling ang kanyang ulo. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot na nakatakip sa mukha ng ina. Uy, Nay, ang pula ng mukha mo, mainit ba? Ang kanyang inosenteng mga mata ay tumusok sa puso ni Remedios. Diyos ko, wala talagang kamuwang-muwang ang anak kong ito. Sa kabila ng kanyang 45 taon, hindi pa rin niya alam ang kasamaan sa mundo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Remedios. Hindi ito luha ng takot o kahihiyan. Ito ay luha ng awa at pagmamahal para sa kanyang napaka-inosenteng anak. Hindi napansin ni Kiko ang luha ng ina
At may naalala siyang bigla. Ay, oo nga pala, Ate Marisa. Tinitigan niya si Marisa ng seryoso at sinabi, noong isang araw, habang kinukwento ka ni nanay, umiyak siya. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa hangin sa silid. Namutla ang mukha ni Marisa. Ang kamay niyang nakadagan sa kumot ay nawalan ng lakas. Ang napaka-inosenteng salita ni Kiko ay nagbato ng isang hindi inaasahang bato sa desperadong sitwasyon. Umiyak si nanay? Mahinang tanong ni Marisa, nanginginig ang boses. Pinag-aaralan niya ang kahulugan ng mga salita ni Kiko habang nakatitig sa mga inosenteng mata nito. Tumango si Kiko. Oo, mga 3 araw na ang nakalipas habang naghahapunan. Inabutan ko siya ng sinigang. Pero bigla niyang ibinaba ang kutsara at tinidor niya. Sinikap niyang alalahanin ang mga pangyayari. Ang kanyang pagsasalita ay simple, ngunit may bigat ng katotohanan. Tahimik lang siyang nakatingin sa mangkok niya, kaya tinanong ko kung bakit. Sabi niya, naaawa ako kay Marisa. Narinig ang malalim na paghinga ni Marisa sa katahimikan. Ang kamay niyang nakapatong kay Remedios ay nasa ibabaw na ng kanyang mga tuhod. Nagpatuloy si Kiko. Sabi niya, napakahirap daw magpalaki ng 2 anak ng mag-isa. Habang sinasabi niya yon, sunod-sunod ang tulo ng luha niya. Ngayon ko lang nakitang umiyak si nanay habang kumakain, kaya nagulat ako. Ang mga sinabi niya ay totoo. Ilang araw na ang nakalipas. Habang kumakain ng sinigang, biglang pumasok sa isip ni Remedios si Marisa at ang kanyang 2 apo. Kumakain kaya sila ng maayos ngayon? Hindi kaya sila giniginaw? Ang mga isiping iyon ay nagpaiyak sa kanya. Hindi niya namalayan na pinagmamasdan pala siya ni Kiko. Tapos, tinanong ko, Nay, bakit ka umiiyak? Sabi niya, hindi mo pa maiintindihan. Anak, gusto ko siyang tulungan, pero wala rin akong pera. Patawarin niya sana ako. Yan ang sabi niya. Tinitigan ni Kiko ng diretso si Marisa. Sabi ni nanay, pakisabi kay Marisa, patawad. Ang mga mata ni Marisa ay unti-unting namula. Tumingin siya sa pagitan ni Remedios at Kiko na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Niloloko ba siya o nagsasabi ng totoo ang inosenteng lalaking ito? Ang kanyang pagkalito ay kitang-kita sa kanyang mukha. Tahimik lamang na pinanood ni Remedios ang eksena. Ang lahat ng sinabi ni Kiko ay totoo. Ngunit sino ang mag-aakala na sa ganitong sitwasyon, mula sa bibig ng kanyang anak, ito masasabi? Napaka-ironic ng buhay. Hindi alintana ni Kiko ang komplikadong emosyon ng mga matatanda at nagpatuloy siya. Laging nag-aalala si nanay kay Ate Marisa. Lagi niyang sinasabi, yung Marisa ko, yung Marisa ko. Kahit hiwalay na sila, may pinagsamahan pa rin daw. Pamilya pa rin daw. Iyon ang huling salita na bumasag sa lahat. Isang butil ng luha ang tahimik na dumaloy sa pisngi ni Marisa. Ibang-iba ito sa mga luha ng galit at puot kanina. Ito ay isang tahimik at malalim na luha ng pagsisisi. Ang mabigat na presensya na dumadagan sa kumot ay nawala na. Nakaupo na lamang siya roon, tulala. Talaga bang? Sinabi, yan ni nanay? Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Kiko. Oo, totoo. Kaya bakit ngayon ka lang dumalaw? Gustong-gusto ka nang makita ni nanay. Ang inosenteng pagtanggap na iyon ay mas matalim pa sa anumang patalim para kay Marisa ngayon. Biglang napansin ni Kiko ang itim na guwantes ni Marisa at nagtatakang nagtanong, Ate Marisa, anong nangyari sa kamay mo? Bakit may itim? Ito. Maglilinis sana ako, sabi ni Marisa, nauutal sa pagsisinungaling. 4:00 ng madaling araw, maglilinis sa bahay ng iba? Sino man ang makarinig ay magdududa, ngunit naniwala si Kiko at lumiwanag ang kanyang mga mata. Wow, maglilinis ka? Ang sipag naman ni Ate Marisa. At ginawa ni Kiko ang isang bagay na tuluyang sumira sa tensyon sa silid. Kung ganoon, naglalaro lang pala kayo ni nanay sa kama. Sali ako. Walang pag-aalinlangang sumuot siya sa ilalim ng kumot, sa pagitan ni Remedios at Marisa. Aray! Sabay na sigaw ni Remedios at Marisa. Ang bigat na mahigit 80 kilo ay dumagan kay Remedios. Hirap na nga siyang huminga, lalo pa siyang nasasakal dahil sa pagdagdag ni Kiko.
Ang inosenteng tagapagligtas na ito, tagapagligtas nga ba talaga? O ang pinakamalaking tagapagdulot ng gulo na lalong nagpapahamak sa kanyang ina? Ang isip ni Remedios ay gulong-gulo. Kay Kiko, pag pumasok ka diyan, mapipisa at mamamatay talaga ang nanay mo. Hirap na sabi ni Remedios. Ang bigat at init ng katawan ni Kiko ay mabilis na umuubos ng oxygen sa ilalim ng kumot. Ngunit inakala ni Kiko na nagbibiro lang ang kanyang ina. Tumawa siya ng malakas sa ilalim ng kumot. Hihihi, ang init? Nay, mas masaya pag tatlo tayo. Ang sitwasyon ay hindi na trahedya, kundi isang komedya. Ang isa ay nakatali ang mga kamay at paa, muntik nang mapatay. Ang isa ay namumutla sa pagkakasala at pagkabalisa. At ang isa ay naniniwalang naglalaro lamang sila, isang 45 taong gulang na anak. Sa sobrang kakatwang tanawin, natulala sandali si Marisa, ngunit agad ding bumalik sa katinuan at pilit na inaalis si Kiko sa kumot. Kay Kiko, hindi pwede. Nahihirapan si nanay, ayoko nga. Ang saya kaya nito. Si Kiko ay parang isang malaking bata na ayaw makinig. Gumalaw-galaw siya sa ilalim ng kumot at naaalala ang mga laro nila ni Remedios noong bata pa siya. Sinabi, "Nay, itali mo rin ako. Gusto ko rin maglaro ng ganito." Napakunot ang noo ni Marisa. Ngumiti siya ng pilit at tila sumusuko na, sinabi, Sige, maglaro tayo. Lahat tayo." Mayroong pagtanggap sa kanyang boses na ang lahat ng kanyang plano ay nasira na. Hindi na siya makatakas. Ang presensya ng napaka-inosenteng lalaking ito ay tuluyan na siyang ginawang walang magawa. Ang silid ay naging isang kakaiba at baluktot na tanawin ng pamilya. Si Remedios ay lumuluha dahil sa hirap huminga. Si Marisa ay pinagpapawisan ng malamig at si Kiko lamang ang may malawak na ngiti. Sa sobrang kakatwa ng sitwasyon, muling napaluha si Remedios. Hindi niya alam kung dahil ba sa hirap huminga, sa kakatwang sitwasyon o dahil sa kanyang hangal ngunit minamahal na anak. Sa kanyang 73 taon ng buhay, ngayon lang siya nakaranas ng ganito kakaiba, nakakatakot at nakakatawang sandali. Bigla, aw, ang aspi na si Bantay sa kapitbahay ay biglang tumahol ng malakas. Karaniwang tahimik ang asong iyon, ngunit marahil ay may naramdaman itong kakaiba. Ang matinis na tahol nito ay sumira sa katahimikan ng gabi. Nanigas ang katawan ni Marisa. Bilang tugon sa tahol ni Bantay, isa pang aso sa malayo ang tumahol. "Hoy! Anong nangyayari diyan?" Narinig ang sigaw ng may-ari ng bahay sa kabilang kalsada. Narinig din ang pagbukas ng bintana. Hindi ba sa kinaaling Remedios yan? Ano na namang nangyari? Boses ng isang matandang babae. Namutla ang mukha ni Marisa. Mula sa siwang ng kurtina, nakita niya ang isa-isang pag-ilaw ng mga bintana sa mga kalapit na bahay. Kung magpapatuloy ito, magtitipon ang mga tao. Ang pagkabalisa ni Marisa ay umabot sa sukdulan. At si Kiko ang nagbigay ng huling dagok sa kaguluhan. Inilabas niya ang kanyang braso mula sa ilalim ng kumot at dinampot ang rolyo ng duct tape na nasa sahig. Ito. Itali mo rin ako. Kay Kiko, hindi yan laruan. Huli na ang lahat. Nagsimulang ibalot ni Kiko ang tape sa kanyang braso. Laggit. Hindi matanggal. Nay, iwinasiwas niya ang kanyang braso para tanggalin ang tape. Ngunit lalo lang itong kumapit sa kabilang braso niya at sa isang iglap, puno na ng duct tape ang kanyang mga kamay. Doon lamang tila napansin ni Kiko ang kakaibang tensyon sa silid. Ang desperadong mukha ni Marisa, ang hirap na paghinga ng kanyang ina, at ang nakakatakot na tape na nakapulupot sa kanyang mga braso. Inangat niya ng bahagya ang kumot at nang makita ang namumutlang mukha ni Remedios, sa wakas ay naintindihan niya ang sitwasyon. Nay, hindi ka humihinga. Huli na ang lahat. Ngunit ang kanyang pagkaka-realize, ang naging huling gatilyo. Hindi alam ni Kiko kung ano ang gagawin at nagpanik. Tumakbo siya palabas ng silid at sumigaw ng buong lakas patungo sa pintuan. "Tulong! Tulungan niyo kami! Ang nanay ko! Ang nanay ko!" Ang kanyang sigaw ay tuluyang sumira sa katahimikan ng gabi. Ang plano ni Marisa ay gumuho sa paraang pinakakinatatakutan niya. Ang inosenteng pagkilos ng anak
ay nagdulot ng isang hindi inaasahang kaguluhan. Ito ay tila isang malakas na hudyat na naglalantad sa kanyang krimen. Ang sigaw ni Kiko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar na parang sirena. Hala! Sa kinaaling Remedios nga! Tawagin niyo na ang pulis! Sa mga boses na naririnig mula sa labas, tuluyang nanigas si Marisa. Sinubukan niyang takpan ang bibig ni Kiko, ngunit naapakan niya ang isang bag na nakakalat sa sahig at nawalan ng balanse. Aray! Sa isang malakas na kalabog, tumama ang tagiliran ni Marisa sa braso ng sofa at bumagsak sa sahig. Isang maikling sigaw at napahiga si Marisa. Si Kiko ay nagpapanik sa may pintuan, at si Remedios ay hirap pa ring humihinga sa kama. Sandaling nabalot ng kakaibang katahimikan ang silid. Hindi pinalampas ni Remedios ang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang huling lakas at sinipa ng buong lakas ang kumot gamit ang kanyang mga nakataling paa. Ang dilim na bumabalot sa kanyang paningin ay naglaho. Hingal. Sariwang hangin ang pumasok sa kanyang mga baga. Buhay ako. Ang realisasyong iyon ay nagbigay ng lakas sa kanyang buong katawan. Kiko, 911. Tumawag ka sa 911. Sigaw ni Remedios na halos mapatid ang kanyang lalamunan. Hindi niya akalain na kaya pa niyang sumigaw ng ganoon kalakas. Ito ay isang sigaw ng kaluluwa na nagmula sa kanyang pagnanais na mabuhay. Natuhan si Kiko sa sinabi ng ina. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang kanyang smartphone mula sa bulsa at pilit na pinindot ang screen. Makakaya kaya niyang pindutin ang tamang numero. Siya na medyo hirap sa mga numero, nag-aalalang nagmasid si Remedios. Siyam, isa. Narinig niya ang pagpindot ni Kiko sa call button. Sa sandaling iyon, nawala ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Marisa na nakahiga sa sahig. Tapos na ang lahat. Ang mga sumunod na pangyayari ay mabilis. Ang tunog ng sirena mula sa malayo ay papalakas ng papalakas hanggang sa tumigil sa tapat ng kanilang bahay. Ang asul at pulang ilaw ay paulit-ulit na tumatama sa silid na nagpapakita ng magulong eksena. Kalabog. Isang malakas na katok sa pinto. Pulis! Buksan niyo to! Binuksan ni Kiko ang pinto at 2 pulis ang pumasok. Nakita nila ang magulong silid, si Remedios na nakatali, at si Marisa na nakahiga sa sahig, at agad nilang naintindihan ang sitwasyon. Huwag kang gagalaw! Sigaw ng mas batang pulis kay Marisa. Sumuko si Marisa at dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Ang nanginginig na itim na guwantes ay simbolo ng kanyang pagsuko. Hindi po, nagbibiruan lang kami. Walang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay napakalinaw. Arestado ka sa salang attempted robbery with homicide at illegal detention, mahinahong sabi ng mas matandang pulis. Click. Isang malamig na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw habang ipinuposas ang mga kamay ni Marisa. Ang posas sa ibabaw ng itim na guwantes ay tila isang malaking kabalintunaan. Nang makita ito, muling nagpanik si Kiko. Ate Marisa, bakit? Hindi niya maintindihan ang nangyayari at lumapit sa pulis. Mama, saan niyo po dadalhin si Ate Marisa? Naglalaro lang po kami. Bata, delikado, lumayo ka. Sinaktan niya ang nanay mo. Hindi po, hindi masamang tao si Ate Marisa. Ang 45 taong gulang na higante ay umiiyak na parang isang 5 taong gulang na bata, nakahawak sa damit ni Marisa. Ang kanyang inosenteng pagtutol ay lalong nagpadama ng awa sa eksena. Tama na, Kiko, sabi ni Remedios habang pilit na bumabangon. Aalis lang sandali si Ate Marisa mo, babalik din siya agad. Isang kasinungalingan na pampalubag loob lamang. Talaga po? Babalik siya bukas? Oo, siguro. Habang dinadala ng mga pulis si Marisa, lumingon siya kay Remedios sa huling pagkakataon. Wala nang puot o galit sa kanyang mga mata. Tanging malalim na pagsisisi at isang kakarampot na pasasalamat. Pasasalamat? Bakit? Bago pa man mahanap ni Remedios ang sagot, nawala na si Marisa sa likod ng pintuan. Ang naiwan ay isang wasak na silid, si Kiko na tulala at si Remedios na pagod na pagod. Lumapit ang batang pulis kay Remedios. Lola, okay lang po kayo? Tatawag po kami ng ambulansya. Okay lang ako, sasabihin sana ni Remedios.
Ngunit biglang umikot ang kanyang paningin. Ang silid, ang mundo, ay nagsimulang umikot. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at hindi na siya makatayo. Nakita niya ang sahig na papalapit sa kanya o siya ang bumabagsak. Ang huling narinig niya ay ang sigaw ni Kiko. Nanay! Kasabay ng sigaw na iyon, muling nawalan ng malay si Remedios. Nang magising si Remedios, ang nakita niya ay hindi ang pamilyar na kisame ng kanilang bahay. Isang puting-puti at walang buhay na kisame. At ang amoy ng disinfectant. Nay! Gising ka na! Narinig niya ang isang garalgal na boses sa kanyang tabi. Si Kiko, nakaupo sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay mugto, halatang ilang oras nang umiiyak. Gising na po pala kayo, Mrs. Santos, sabi ng isang babaeng doktor. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Remedios Santos po. 73. Nakausap na po namin ang mga pulis. Grabe po ang pinagdaanan nyo. Tiningnan siya ng doktor ng may awa. Ayon po sa pagsusuri, may ilang dahilan po kung bakit kayo nawalan ng malay. Una po, acute hypoxia dahil sa pagtakip ng kumot sa mukha nyo. Pansamantalang naubusan ng oxygen ang utak nyo. Kung medyo natagalan pa po, baka nagkaroon ng permanenteng pinsala. Kinilabutan si Remedios. Hindi lang pala simpleng hirap sa paghinga. Ang kanyang utak ay nasa bingit ng kamatayan. Pangalawa po, dahil sa matagal na pagkakatali ng mga kamay at paa nyo, biglang bumaba ang dugo sa katawan nyo nang tumayo kayo. Ito po ang tinatawag na orthostatic hypotension. Isa rin po yan sa mga dahilan. At ang pinakadelikado po ay ang matinding hypoglycemia. Umiinom po kayo ng gamot sa diabetes, di ba? Pero hindi pa po kayo kumakain kaninang umaga. Dagdag pa po ang matinding stress. Bumagsak po ang blood sugar nyo sa napakababang level. 45 lang po ang reading nyo. Pwede po kayong makomatose sa ganoong numero. Hypoxia, hypotension, hypoglycemia. 3 salik ang nagbanta sa buhay ni Remedios. Kahit hindi siya direktang sinaktan ni Marisa, ang sitwasyon mismo ang muntik nang pumatay sa kanya. Muntik na ba akong mamatay? Mahinang tanong ni Remedios. Opo. Sa totoo lang po, napakadelikado po ng kalagayan nyo. Muling humagulgol si Kiko. Akala ko po mamamatay na si nanay. Natakot po ako. Okay na, Kiko. Nandito na si nanay, sabi ni Remedios nang may mahinang ngiti habang hinahaplos ang ulo ng anak. Kailangan niyo pong manatili dito ng ilang araw para maobserbahan, sabi ng doktor. Nasa ospital, habang nag-iisa, nakatingin si Remedios sa kisame. 1,000,000 piso. Ang halagang hinihingi ni Marisa. Ganoon na lang ba kababa ang halaga ng buhay ko? Handa ba siyang mamatay ako para lang sa perang iyon? Ang katotohanang iyon ay bumigat sa kanyang puso. Ang dating manugang na minahal niya na parang tunay na anak ay nagtangkang pumatay sa kanya. Ang katotohanang iyon ay isang matalim na tinik na nakabaon sa kanyang puso. Naalala niya ang huling itsura ni Marisa habang dinadala ng mga pulis. Pagsisisi at pasasalamat. Bakit pasasalamat? Hindi niya mahanap ang sagot. Kinabukasan, sa 2 araw ng kanyang pananatili sa ospital, may kumatok sa kanyang pinto, ang mga kapitbahay niya. Aling Remedios, gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na pumasok ang mga pamilyar na mukha. Naku, kayo naman. Nag-abala pa kayo. Ano ka ba? Halos magkagulo ang buong barangay. Mga pulis, ambulansya. Nag-alala kami sa'yo. Sunod-sunod silang nagkwento. At sa gitna ng lahat, ang barangay captain na si Mang Jose ay lumapit. Aling Remedios, pasensya na sa nangyari. Munting tulong lang mula sa aming lahat. Inabot niya ang isang puting sobre. Halatang may lamang pera. Naku, hindi po. Wag na. Alam kong hindi rin madali ang buhay nyo. Tanggapin mo na, sabi ni Mang Jose. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Noong nadengge ang anak ko, ikaw ang nagdala sa ospital. Noong nabalian ang asawa ko, ikaw ang nag-alaga. Ikaw ang nanay ng barangay na ito. Sa hirap at ginhawa, magkakasama tayo. Sunod-sunod na binalikan ng mga kapitbahay ang mga maliliit na kabutihang ginawa niya na halos nakalimutan na niya. Hindi kalakihan yan, sabi ni Mang Jose. Pandagdag lang sa gastusin mo sa ospital. Pinag-ambagan naming lahat yan.
Kailangan ka naming gumaling agad. Sa mga salitang iyon, napaluha si Remedios. Kahapon, iniisip niya ang halaga ng kanyang buhay, puno ng kalungkutan at desperasyon. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay hindi pera, kundi ang mainit na ugnayan ng mga tao. Ang bigat ng sobrang ito ay mas mabigat pa sa 1,000,000 piso. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Binuksan ng isang kapitbahay ang dala niyang baunan. Nagdala ako ng nilagang baka at kanin. Alam kong hindi masarap ang pagkain sa ospital. Sunod-sunod na inilabas ng iba ang kanilang mga dalaprutas, tinapay at kung ano-ano pa. Ang kanyang silid ay napuno ng mga dala nila at ang amoy ng pagkain ay pumalit sa amoy ng disinfectant. Hindi ka nag-iisa, Aling Remedios, sabi ng isang kapitbahay habang hawak ang kanyang kamay. Ang init ng kamay na iyon ay unti-unting nagpatunaw sa nanigas niyang puso. Ang pera ay nakakabaliw ng tao, ngunit ang tao rin ang nakakapagligtas sa kapwa-tao. Nang makaalis na sila, tahimik na kinuha ni Remedios ang sobre. Napakabigat, puno ng pagmamahal ng kanyang komunidad. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Sa ilalim ng mainit na liwanag na iyon, tahimik na nagpasya si Remedios. Pagkalabas niya, ipagluluto niya sila ng pinakamasarap na kare-kare. At si Marisa, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero titigilan na niya ang pagkamuhi sa kanya, para sa mga taong nagpakita sa kanya ng kabutihan, at para sa sarili niya. Isang maliit, ngunit tiyak na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Remedios. Isang buwan ang lumipas. Nakatayo si Remedios sa harap ng korte. Sa tabi niya ay si Kiko na hindi mapakali. Ang kanyang katawan ay magaling na, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay may kirot pa rin. Nay, nandito po ba talaga si Ate Marisa? Oo anak. Ngayon ang unang pagdinig ng kaso ni Marisa. Ang korte ay puno ng mga taong interesado sa kaso, mga kapitbahay at mga usisero. Nang maupo sila ni Kiko, narinig niya ang mga bulungan at nakita ang mga tingin ng awa. Nagsimula na ang paglilitis. Ang puso ni Remedios ay kumakabog ng malakas. Dalhin ang akusado, sabi ng hukom. Mula sa isang pinto, lumabas si Marisa. Ibang-iba sa huli niyang nakita. Payat na payat, suot ang asul na uniforme ng bilanggo. Malalim ang mga mata at walang buhay. Naglakad siya patungo sa upuan ng akusado. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat siya at agad na yumuko dahil sa hiya at pagkakasala. Binasa ng piskal ang mga sakdal. Ang akusado, si Marisa de la Cruz, nagtangkang pumatay at magnakaw. Napakabigat ng kasalanan. Attempted robbery with homicide. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa malamig na korte. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, hindi halos maintindihan ni Remedios ang mga nangyayari. Ang tanging nakikita niya ay si Marisa, na nakayuko at hindi nag-aangat ng tingin. Nang patapos na ang paglilitis, nagsalita ang hukom. Ang biktima, si Gnang. Remedios Santos, mayroon po ba kayong nais sabihin sa korteng ito? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nagulat si Remedios. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng pagkakataong magsalita. Inaasahan ng lahat na hihingi siya ng pinakamabigat na parusa. Ngunit hinawakan niya ang kamay ni Kiko at dahan-dahang tumayo. Opo, nanginginig niyang sabi. Mayroon po akong sasabihin. Nag-angat ng tingin si Marisa. May takot at desperasyon sa kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Remedios ng diretsyo. Ang sasabihin niya ay magpapabago sa kinabukasan nilang dalawa. Huminga siya ng malalim. Your Honor, nanginginig niyang sinabi. Ang babaeng nakaupo diyan, si Marisa, ay ang dati kong manugang. Nagbulungan ang mga tao. Nagpatuloy si Remedios. 12 taon na ang nakalipas, pumasok siya sa aming pamilya. Napakaganda niya sa kanyang wedding dress, parang isang anghel. Para sa akin na walang anak na babae, siya ang naging una kong anak. Nakita niyang humagulgol si Marisa, pero tulad ng alam niyo, ang panganay kong anak ay walang kuwenta. Laging nalulugi sa negosyo, nagkakautang, naglalasing. Pero si Marisa, hindi siya nagreklamo.
Pinagsilbihan niya ang asawa niya. Huminga siya ng malalim. Alam ko po, Piskal, na ang ginawa niya sa akin ay hindi katanggap-tanggap. Tinangka niya akong patayin. Iyon ay isang krimen na dapat pagbayaran. Tumingin siya ng diretso kay Marisa. Pero gusto ko siyang patawarin. Sa katunayan, napatawad ko na siya. Nagulat ang lahat. Dahil napaluha na si Remedios. Dahil alam ko rin ang hirap ng pagpapalaki ng anak ng mag-isa. Noong kabataan ko, nagtrabaho ako sa palengke para sa 2 anak ko. Alam ko ang pagod, ang kahihiyan, at higit sa lahat, ang sakit na hindi mo maibigay ang sapat para sa mga anak mo. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Umiiyak ng malakas si Marisa. Para sa isang ina, walang mas sasakit pa kaysa makitang nagugutom ang kanyang anak. Ang mga kaibigan niya ay may bagong damit, pero ang anak mo ay butas ang sapatos. Bawat isa sa mga iyon ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ng isang ina. Ang mga salita ni Remedios ay hindi na isang testimonya, kundi isang sigaw ng kaluluwa mula sa isang ina patungo sa isa pa. Kasalanan ko, dahil palpak akong ina, naghihirap ang anak ko. Ang ganitong pag-iisip ang unti-unting sumisira sa isang tao, kaya naiintindihan ko. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa niya, pero naiintindihan ko ang dahilan. Mas gugustuhin pa ng isang ina na maging kriminal kaysa hayaang magutom ang kanyang mga anak. Tinitigan niya si Marisa. Marisa, imposibleng hindi ko maintindihan ang nararamdaman mo. Nanay. Humagulgol si Marisa. Kung sana mas nabigyan kita ng pansin, mas natulungan kita, baka hindi nangyari to. Kapag naiisip ko yon, parang dinudurog din ang puso ko. Hindi na mapigilan ni Remedios ang kanyang mga luha. Your Honor, Piskal, nagpatuloy siya. Pinatawad ko na po siya. Bilang isang ina, paano ko siya hindi patatawarin? Mayroon po siyang 2 maliliit na anak. Ang ama ay wala na. Kung mawawala pa ang ina, paano sila mabubuhay? Sinubukan niyang kumbinsihin ang lahat. Hindi po siya masamang tao. Sobra lang po siyang nahirapan at nagkamali ng landas. Parang awa niyo na po, bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon. Sigurado po akong magiging mabuting ina at tao siya. Itinataya ko po ang buhay ko. Ngunit, biktima, ito po ay attempted homicide, sabi ng piskal. Alam ko po. Pero hindi ako namatay. Buhay po ako, sigaw ni Remedios. Sapat na po ang parusa na pinagdaanan niya. Alam na po niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi pa po ba sapat yon? Natahimik ang buong korte. May mga naririnig na sumisinghot, ang ina ay pinatawad ang ina. Isang sandali ng pagkakaisa ng mga kaluluwa. Ilang linggo ang lumipas. Sa araw ng hatol, isinaalang-alang ng hukom ang taos-pusong pakiusap ni Remedios at binigyan si Marisa ng isang napakagaang sentensya. 30 taon sa bilangguan, suspendido sa loob ng 5 taong probasyon. Napaiyak si Marisa nang marinig ang hatol. Sa labas ng korte, nagkaharap sila. Wala nang posas si Marisa. Nanay. Yumuko ng malalim si Marisa. Patawad po at salamat. Tama na. Tinapik ni Remedios ang kanyang balikat. Mabuhay ka para sa mga anak mo. Lumapit si Kiko. Ate Marisa, punta ka sa bahay. Luto ka ulit ng adobong sitaw. Sa inosenteng salita na iyon, napangiti si Marisa habang umiiyak. Salamat, Kiko. Oo, babalik ako. Pinanood nila ni Kiko ang papalayong likod ni Marisa. Ang mga bata ay pansamantalang nasa kapatid ni Marisa. Marahil ay darating ang araw na magkikita sila. Pero sa ngayon, mas mabuti nang hayaan muna. Bumalik ang tahimik na buhay ni Remedios at Kiko. Ang magulong silid ay naayos na sa tulong ng mga kapitbahay. Ngunit ang mga sugat sa puso ni Remedios at ang mga nawalang alaala ay hindi na maibabalik. Isang hapon, pagkatapos ng ulan, nakaupo sila ni Kiko sa beranda. Nay, kamusta na kaya si Ate Marisa? Aba, ewan ko. Siguradong nagtatrabaho ng husto yon. Sana makita ko ulit siya. Sana nga, hinaplos ni Remedios ang ulo ng anak. Ang mga puno sa hardin ay kumikinang sa sikat ng araw. Marahil ay ganito talaga ang buhay. May mga unos na darating at wawasakin ang lahat. Ngunit pagkatapos ng unos,
palaging may sisikat na liwanag. Maraming nawala, ngunit mayroon ding natutunan. Ang kabutihan ng kapwa, ang purong pagmamahal ng anak, at ang mahirap ngunit marangal na karanasan ng pagpapatawad. Kiko, anak, hapunan na. Gusto mo ba ng paborito mong sinigang? Opo! Yehey! Ang tuwa ng anak na parang bata ay nagpangiti kay Remedios. Ang buhay ay simple lang, ang mabuhay bawat araw kasama ang mga mahal mo. Iyon lang. Tumingin si Remedios sa malawak na kalangitan. May isang malaking bahaghari, tila isang basbas para sa kanilang hinaharap. Sa ilalim ng 7 kulay na liwanag, payapang ngumiti si Remedios. Sana'y ang kuwentong ito ay makarating sa iyo, na kasalukuyang nahihirapan sa pagpapalaki ng anak o sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Hindi ka nag-iisa, pagkatapos ng madilim na gabi, palaging may umaga. Ipagmalaki mo ang iyong sarili sa paglampas sa bawat araw. Nawai ang iyong bukas ay maging kasing liwanag ng kalangitan pagkatapos ng ulan,